Alright guys, good morning. Have a great Monday guys. Today is March 16, 2026. Yun. Good morning viewers, good morning subscribers. How's your day going? Yun. Start of the day, Monday. Start of the week. Panibagong lunes na naman tayo guys. And, yun nga, yung sinabi ko nung nakaraan, nasa halfway na tayo ng March. Another second 15 days or 16 kasi may 31 tayo. Regardless of that, ikat na lang yung 16 as 1 hanggang 31. So, 16 days. Tapos yung April 1, Holy Wednesday. Holy Week. Yan. So, anyway, tamang kwento na tayo for this day. I'm gonna make a two-part for this day. Kasi, tawag ito. Hindi ko pa na-settle si Filmora. Yung mga, yung sinahod ko napunta sa mga bayaran Pero okay lang, worth it naman. Kahit pa paano, nababawasan naman paunti-unti ang aking mga loan. And I am thankful for that. May natitira pa naman. Kahit pa paano. Manageable naman yung mga loans ko. Kung babayaran ko naman po ng maayos. Siyempre, iwas aberya. Kasi malaking halaga yung hindi ko na malayan Hindi ko na malayan na malaan na pala. So, wala na mag-notice ako kasi talagang biglaan yung mga pangyayari. Mga uncertain things na bigla na nangyayari. So, I just keep praying na hindi lumala at makagkaroon agad ng solusyon. And thank God for answered prayers at hindi naman napahamak ang family. And yun ang pinakamalaga. So, yun. And tamang kwento na tayo. Okay naman tayo so far guys. So far, so good. Ang ating trabaho, ang ating pamumuhay. Yun lang sa mga gusto ko lang pag-usapan natin yung ating trabaho. Just like yung ikwento ko nga nung last vlog ko, last Saturday, which is na-upload ko na mga linggo ng madaling araw. Nakatulog ako nun after pag uwi ko sa bahay, kain ako saglit, nanood ako mga YouTube episodes sa mga idol ko. Shoutout Blood and Boy. Yan. Birds TV, yun. Salamat. Congrats sa Birds sa iyong bagong journey. So, yun. Yun nga pala, regarding kay Idol Blood and Boy, ingat kayo guys, kasi may bigla nag-follow sa akin. Ginaya si Blood and Boy. Di ko alam ma-edit dito kasi di ko na mapakita kasi sinesedot ko pa yung aking Filmora. Pero na-forward ko na kay Idol Blood and Boy. Ingat kayo guys sa mga papanggap na sila.
nagpapanggap na vlogger sa Canada. Ingat po kayo. Kasi sinasamantala nila yung mga ano, yung mga aspiring na gustong mangibang bansa. Pina-follow nila yun. Tapos pina-follow nila yung mga followers. At yung mga nanggagaya ay pina-follow kayo at kinukuha pa yung yung profile nila, yung mga vloggers natin. Yan, si Adol Brandon Boy. Gulat ako, may nagpara sa akin eh. At tapos yung niya, yung cover photo niya at yung kanya profile, gayang-gaya. So pagka ganun guys, i-message nyo agad yung pina-follow natin sinusuportahan sa Canada. Syempre, yung mga gusto nating mga ibang bansa, i-direct message nyo agad. At yung mga nanggagaya sa kanila, i-report nyo na lang. Yun. Shoutout, boss, Brandon Boy. Ingat kayo dyan. And continue to inspire more Filipino aspirants na gustong mang ibang bansa. And then yun, kay Idol Sir Ferds. Yun, congrats sa inyong bagong journey. Congrats sa inyong bagong journey. Panoorin nyo sa Idol Ferds TV guys. Ang ganda kanyang journey ngayon. So, yun na, back to my original topic. Regarding sa ating mga trabaho. Magaya ng aking shinare nung last Saturday. Yun, yung journey ko sa trabaho, paano ko simula, ano yung mga struggles ko. Ngayon, ang tanong naman ay pinapalaba ako sa trabaho. So, alam mo guys, dito tayo para sa daming kotse. So, ayun guys, meron naman kayo paano kasi in the first place, ito yung pinagdadasal ko noon. Nung nasa restaurant pa ako nagtatrabaho. Ito ang pinagdasal ko na makapagtrabaho ako nang naayon sa aking pinag-aralan. Kasi guys, nung nung pag-a-apply pa lang ako, or yung kukuha pa lang ako ng course. Kasi guys, di ba, yung shinare ko nung last time na how I overcome my depression. Nakwenta ko doon yung aking education background. Hindi talaga matapos-tapos guys kasi masalimot na talaga yung nangyari sa amin. Pagpasok ng 2024, yun nga, nawalan ng trabaho sa airpot, which is rest ipis na ngayon. So, first semester lang ako noon. And then, start talaga sana ako noon, Lyceum ang course ko. Yung Lyceum, Manila, yung main campus. Sa Intramuros. Lang guys, first semester. Tapos nung mga November, dumuna ako sa Manila. Kasi pa na ako 17 years old. So hindi pa ako makapagtrabaho nun ng legal.
So, doon muna ako sa mga tita ko, sa pwesto nila sa palengke, sa Alabang, Muntinlupa. Yun. Tapos, ang first job ko ay yun nga, 2005, sa bench ako nun. Ngayon, yung mga moving forward, 2006, nakakuha ng pagkat na mag-alari. Pero, hanggang ano lang, 2006 ako. First semester na naman, sa PMMS, wala talaga eh. Hindi talaga matapos-tapos. So pagdating ng 2010, yun na, nag-decide ako i-push yung pag-aaral ko kahit man lang maka 2 years ako. Kasi dati, noong 2010, tinatanggap na yung at least 2-year course na education. Kaya nag-aaral ako sa IITI colleges na 2-year program, 2-year technical program. Natapos ko naman guys, natapos yung semester, 2-year ko. Kaso problema, di ako ito na problema sa financial kasi nagka-problema yung kita earn ko, Jesha Bante, which is rest in peace na rin. Way back in pandemic pa nangyari eh. So salamat sa tito ko kahit pa paano. Nakapag 2-year course ako. So moving forward, natapos ko naman pero may outstanding balance. So naghanap muna ako ng ibang trabaho. Hindi muna ako nag-push kung ano yung trabaho ko, ano yung pinag-aralan ko. So nagtrabaho muna ako sa ibang industry na tinatanggap kahit high school. So yun muna ginamit ko kasi may outstanding balance ako. Magkala ko bin kay microphone. Hindi ba ba? So yun, natapos ko naman 2 years ko at yung napagtrabaho ko ng restaurant, Sbarro. 2012, noong December, sama pa ako nun hanggang December ng 2013. Bumalik na ako sa Sbarro mga the following year, mga June. June ako, sa Glorieta. Hanggang 2020, January 2017. And then, yun yung pagkakataon na naghanap na ako ng ibang trabaho or naghanap na ako ng job opportunity sa BPO industry. Kaya, yung momentum ko na, yung 2 years na pag-aralan ko, kahit pa paano, nagamit ko naman sa trabaho ko. So, happy naman ako guys kasi pinagkalab naman ng Panginoon yung trabaho minimithi ko. Kasi nga, yung pananaw ko na kahit 2 years course lang yung napag-aralan ko, makakarap ako ng trabaho na sa call center. By the way guys, yung ko nga pala, yung TOR ko, yung Financial Stats School, nabayaran ako naman. So, nakuha ko nila aking transcript of records. Yung nga lang, late ko lang nakabayaran kasi dami ko talagang pinagdaanan. Ang dami namin pinagdaanan bago ako nakabayad ng buo. 2023 ako nakabayad ng remaining balance ko sa school. And after all these years, thankful ako kasi wala na akong problema sa school. And
Yun. So yun lang. Kung paano ako nakakuha ng anong napala ako sa trabaho ko. Ngayon, papasalamat ko kasi yung mga yung mga nakuha naming sa araw-araw ng pangangailangan ay napagkaalam ng Panginoon sa tulong ng aking trabaho pinatulog niya sa akin. Masaya na ako doon guys kahit pa paano kasi support ako yung pangailangan namin. Nakapagbigay ako ng support sa kapal ko, sa mga pinsan ko, at sa aming family. And you know, hope you like my mini story. Kung ano ang aking napala sa trabaho ko. So ngayon, kasi ano na ako, 8 years old going ako sa trabaho. So, it's a blessing na tumagal ako ng ganong katagal. At nagpapasalamat ko yun. So, yun, I'm so blessed dahil sa trabaho meron ako sa BPO. Kahit pa paano, na tutugunan yung magpailangan namin. At susuportahan ko pa yung aking family. Kahit out yung money talaga ay nakatulong tayo. Yun na po guys. For my first episode for today's video. See you around on the next one. More power to all of you. God bless us all. Thank you po.